20 taong kong pinagbayaran sa kulungan ng kasalanang hindi ko ginawa. Pinagkaitan ninyo ako ng karapatang mamuhay kasama ang aking pamilya. Pinagdusahan ko ang bawat araw na sanhi ng kasamaan nyo. Ngayong nakalaya na ako, sisingilin ko kayo sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa loob ng piitan. Pakiusap. Huwag mo kong patayin. Hindi ko gusto ng lahat ng nangyari. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Makabawi saan? Akala mo ganun lang kadali ang lahat? Hindi na akong binatang tatanga-tanga na pinagkaisahan nyo noon. Ngayon sa pagbabalik ko, sisingilin ko kayo sa lahat ng atraso nyo sa akin. Hindi lang kayo mga kriminal. Mga demonyo kayo! Kung hindi man nabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya ni na Ma'am Eileen, ako mismo maglalagay ng batas sa aking mga kamay. Hahanapin ko mga kasamahan mong aswang na siyang tunay na may sala. Itong sayo! Huwag! Magandang araw po Kaingkong at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Palong. Tubong Cotabato at kasalukuyang 89 na taong gulang. Isa akong ex-convict. Biktima ako ng maling akusasyon ng mga taong may antas sa lipunan. Subalit may itinatagong lihim sa likod ng magara nilang kasuotan. Taong 1956, 20 taon lamang ako noon. Isa akong katulong sa babuyan ni na Ma'am Eileen. Ako'y nakulong sa salang pagpatay sa kanilang pamilya. 45 taon na ako nang makalabas sa kulungan. Pinagdusahan ko ng mahigit 25 taon ang kasalanang ipinaratang sa akin. Bagamat ang aking buhay sa kulungan ay nakatulong upang mapuksa ang mga taong halangang kaluluwa na siyang dahilan ng aking pagkakabilanggo at paghasik ng lagim ng mga masasamang nilalang sa baryong aking sinilangan. Ako si Palong at ito ang aking kwento. Ay, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o malulungkot sa parol na natanggap ko, Tang. Halos kalahati ng buhay ko dito na ako sa kulungan. Kayo na nga naging pamilya ko . Simula nang makulong kayo, madalas kong naririnig ang panalangin mo makalaya. O ayan na. Dininig na ng Diyos ang mga hinaing mo sapagkat alam niyang wala kang kasalanan at biktima ka lang ng karahasan ng mga taong may mataas na posisyon sa lipunan. Paano ko magsisimula? Gayong patay na sina Inang at Amang. Tsaka, sino naman ang tatanggap sa isang ex-convict na katulad ko sa trabaho? Di ba madalas mong ikinukwento sa akin noon na may bata kang itinuring na kapatid? Yung batang kasama mong namasukan sa mga amo mong pinatay? Oo. Si Ino. Pero hindi ko naman alam kung saan siya hanapin. Kawawa nga yun, Tang . Palaboy ang batang yun. Parang sinto-sinto. Ngunit napakasipag. Kaya nga isinama ko noon sa babuyan ni na Ma'am Eileen dahil madalas na pinagtitripan ng mga tambay na bugbugin. Ay, ano na kaya naging kalagayan ni Ino simula nung makulong ako? Hindi naman siguro umalis sa baryo kung saan kayo naninirahan dati. Marahil naalala ka pa nun. Sana nga ho, Tang. Kailan bang labas mo rito sa kulungan? 2 buwan pa ho. Ikaw nga rin, di ba lalabas din? Oo. Mauna ka lang sa akin ng 5 buwan. Inaayos na rin naman ang paglaya ko . Dahil sa katandaan ko na rin kaya binigyan ako ng parola. Nako, labis kong pinagsisisihan ng pagpatay sa kalaguyan ng misis ko. Nararapat lang akong parusahan dahil nakagawa ko ng karumal-dumal na krimen. Pinairol kong galit ko. Pero hindi katulad mo na pagbintangan lamang. Hahanapin ko po ang mga taong nasa likod ng pagkamatay ng aking mga amo. Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking alaala kung paano nila paslangin sina Ma'am Eileen at Sir George. Hindi sila pangkaraniwang tao, Tatang Selmo. Kundi para bang mga aswang sila. Sariwa pa sa aking alaala ang aking nasaksihan. May pumukpok sa aking ulo, kaya nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa tabi na ako ni na Ma'am Eileen at Sir George na may hawak na itak at may mga pulis na sa aking paligid.
Ayaw nilang maniwala na hindi ako ang salarin, kundi ang mismong pulis nang nagdiin sa akin sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Matanda na rin siya ngayon. Hahanapin mo pa ba siya? Hindi magbabago ang isip ko, Tang. Hahanapin ko siya, pati ang kanya mga kasamahan. Marahil marami na rin silang nabiktima. Isa siyang aswang. Hindi ako nagkakamali. Kaso nga lang pinagtawanan lamang ako ng korte nang sinabi kong mga aswang ang may kagagawan ng krimen. Hindi pa rin naaalis sa aking isipan kung paano nila lapain ang katawan ng aking mga amo. Kitang-kita ko kung paano naging mabalasik ang kanilang itsura bago lantakan ng laman ni na Ma'am Eileen. Pinalabas nilang nakahit-hit ako ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi yun totoo. Hindi rin totoong pinagnakawan ko ang aking mga amo. Dahil napakabait nila at itinuring nila kaming pamilya ni Ino. Mula noon magpahanggang ngayon, di pa rin nagbabago ang mga kwento mo, iho. Lumipas man ang mga taon, ngunit ang sakit na nararamdaman mo'y sariwa pa rin. Hindi ko sukat akalain na sa kabila ng paggawa ko ng tama ay may mga taong nagluklok sa akin dito sa kulungan. Alam mo anak, lahat ng bagay may rason kung bakit nangyayari. Isa na siguro yung naramdaman ko ang pagiging ama sa pamamagitan ng presensya mo. Minsan kasi hindi ako nadalaw ng mga anak ko. Abis ang pangungulila ako sa kanila. Ngunit nung dumating ka, kahit pa paano naibsan yon. Salamat din po sa inyo, Tatang Selmo, dahil nariyan kayo para sa akin. Kaya't hindi ako ginagalaw ng mga siga dahil sa takot nila sa inyo. Matanda na ako, Palong. Aminado naman akong nung kabataan ko'y basagulero ko eh. Ngunit nung makulong ako, unti-unti nagbago ang pananaw ko sa buhay. Tumanda na lang ako na hindi man lang ako nabibisita ng mga kamag-anak ko dahil wala na akong silbi sa kanila. Magkaganon man, hihintayin ko kayo sa baryo. Sigurado naman may natira pang lupa na maaaring tira natin na pagmamayari ni na Inang. Sige, Palong. Ngunit gusto ko rin makita ang aking mga anak. 40 taon na akong nakakulong. Marahil marami na akong apo. Nangibabaw ang lungkot at pangamba na aking naramdaman kaysa sa tuwa. Sapagkat ng panahon na yun ay hindi ko alam kung ano magiging buhay ko pagkalabas ko ng kulungan. Bagamat matindi ang aking pagdanais na hanapin ang mga tunay na salarin sa pagkamatay ng aking mga amo at sanhin ang aking pagkakakulong. Paulit-ulit pa rin nanunumbalik sa aking isipan ang kanilang mga mababalasik na itsura. 1 linggo na lamang makakalabas na ako ng kulungan. Baka ibang tao na nakatira sa dati naming bahay dahil matagal nang namayapa sina Inang at Amang. Oh, Palong, ating gabi na hindi ka pa natutulog. Pasensya na po, Tang, kung nagising ka dahil sa panay balikwas ko. Nainitan lang kasi ako eh. Nainitan o malalim ang iniisip mo? Parehas lang naman tayo eh. Maraming bagay ang bumabagabag sa isipan ko. Kung tatanggapin ba ako ng mga anak ko o itatakwil. Kung ano magiging buhay paglabas ko rito sa kulungan. Siguro nga baka hindi na ako kilala ng mga anak ko eh. Ay nako, talagang nasa huli ang pagsisisi anak. Huwag niyo sabihin yan, Tang. Alam kong naging mabuting ama rin kayo sa kanila kahit papano. Kaya lang, sinubok lang talaga ng pangyayari ang pasensya niyo. Kaya nagawa mo ang bagay na hindi mo naman gustong mangyari. Ay nako, talagang nasa huli ang pagsisisi anak. Sa loob ng maraming taon na magkasama kami ni Tatang Selmo, marami siyang itinuro sa akin. Isa na roon ang paraan ng panggagamot at panghihilot niya sa tuwing kami nagkakasakit. Isa siyang tradisyonal na manggagamot at taga-Cotabato rin siya. Kaya't ang mga tattoo na iginuhit sa kanyang balat ay may iba't ibang ibig sabihin. Maging ako'y nahawa na rin sa kanya. Lahat kami magkakakosay may tattoo sa katawan. Isa na rin sa libangan namin yun sa loob ng kulungan. Sumapit ang araw ng aking paglaya. Magkahalong lungkot at saya ang namutawi sa aming mga mukha. Saya dahil nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa na makalaya. Sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay at makasama ang pamilya. Lungkot sapagkat maaaring hindi na kami magkita-kita
Kung mangyari man yun, ay laking pasasalamat ko na hindi sa loob ng kulungan. Ngunit sa mundong malaya kaming gawin ang aming kagustuhan. Hindi lahat ng nakakulong ay may kasalanan. Katulad ko na pinagbintangan lamang. Oh, mga kosa, magkita-kita tayo sa labas ha. Pangako, bibisitahin ko kayo at dadalan ng pagkain. Bantayan nyo lang si Tatang Selmo ha. Mag-iingat ka anak ha. Teka lang. Ito pala yung kwintas oh. Isuot mo yan. Tiyak na makakatulong yan sa'yo. Sakali makaharap mo yung tao o mga nilalang na hinahanap mo. Pero Tang, importante sa'yo to, di ba? Binigay pa to ng inyong ama. Sa'yo na yan. Wala naman ako mapagbibigyan yan eh. Tsaka alam ko namang hindi tatanggapin yan ng mga anak ko kung sakaling ibibigay ko sa kanila. Kailangan mo yan. Kaya tanggapin mo na. Salamat, Tatang Selmo. Hihintayin ko po ang paglaya nyo. Oh, mga kosa, aalis na ako. Magpapakabait kayo rito ha. Pabuntong hininga kong iniabot sa bantay na pulis ang papel na hawak ko. Sa wakas, masisilayan ko na ang labas ng mundo nang walang nakapaligid na rehas. Maluha-luha akong naglakad palabas ng kulungan. Unang apa ko pa lamang sa labas ng tarangkahan ay halos humagulgol ako sa iyak dahil sa magkahalong emosyon na aking naramdaman. Ito na pala ang itsura ng mundo. Hindi ko akalain na makakalaya pa ako. Buong akala ko'y mabubulok na ako sa kulungan. Makikita ko pa kaya si Ino? Ano na kaya ang itsura niya ngayon? Sumakay ako ng bus patungo sa baryo namin. Wala akong dalang pera. Nakiusap na lamang ako sa driver. Bumaba ako sa sitio kung saan kami naninirahan. Naglakad-lakad ako hanggang sa matanong kong nagkakainitan ng dalawang tao. Aray! Aray naman, Ale! Gusto ko lang naman makinig sa radyo eh. Inaabangan ko lang naman kung sinong pumatay kay Emilio at Cynthia sa drama. Teka Ale, nasasaktan siya sa ginagawa mo. Maaring tigilan mo na ang paghahampas sa kanya ng walis? Napatigil ang babae sa paghahambalos ng walis sa lalaki nang sawayin ko. Hindi ko mawari na sa tuwing tinititigan ko ang lalaking wala sa tamang pag-iisip, ay naaalala ko si Ino. May malaking nunalisa sa pisngi, katulad sa dati kong kaibigan. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin ha. Alam mo, salbahing babae. Palagi niya akong hinahampas ng walis. Gusto ko lang naman makinig ng radyo eh. Kasi nasira ang baterya kong radyo. Pinapakinggan ko lang naman yung katatakutan. Aswang sila. Kinakain nila yung laman ng tao. Gaya ng ginawa ng aswang na kumain kina Ma'am Eileen noon. Ma'am Eileen? Kilala mo siya? Oo. Kaya lang patay na siya. Pinatay siya ng aswang. Kilala ko ang aswang. Hindi si Manong Palong, kundi yung totoong aswang. Nagkaroon ako ng pag-asa na makilala si Ino. Hindi pa man niya sinasabi ang kanyang pangalan, ramdam ko na siya ang taong hinahanap ko. Tumanda lang ang kanyang mukha, nagbago ang boses, ngunit hindi ang kanyang pagkaisip bata. Anong pangalan mo? Ako si Ino. Ikaw? Ako si Palong. Palong? Kapangalan mo ang dati kong kaibigan. Si Manong Palong. Kaya lang bata pa siya. Ikaw, matanda na. Ikaw nga matanda na rin naman ah. Hindi ba tumatanda si Manong Palong mo? Hindi ko na kasi siya nakita eh. Huli ko siyang nakita nung dinampot siya ng mga pulis. Kawawa siya. Pero hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Ma'am Eileen, kundi mga aswang. Mga mababangis ang kanilang muka. Parang mga hayop. Nakita mo ang aswang? Oo. Kaya lang, natakot ako.
baka kainin nila ako. Tapos sasaktan katulad kay Manong Palong. Nagtago ako sa drum. Kaya hindi nila ako nakita. Saan ka ba nakatira, Ino? Kahit saan lang. Minsan sa gilid ng kalsada. Sa palengke. Sa gubat. Pero gusto ko malapit sa ilog. Doon kasi kami palagi ni Manong Palong naliligo noon eh. May kubo ko ron. Gusto mo makita? Sige, hindi ka na talaga nagbago. Doon kami sa ilog madalas napapagawi sa tuwing araw ng linggo. Kasama namin ang mga pinsan kong sina Jono at Totoy sa paliligo. Walang masyadong pinagbago ang baryo, maliban sa mga pamamahay na naroon at bagong mga mukha ng mga tao. Sa mahigit 20 taon kong pagkakakulong, ay mistulang naging dayo ko sa sarili kong bayan. Nakasalubong ko ang pinsan kong si Rona sa daan at agad ko siyang nakilala. Laking gulat niya na makitang nakalaya na ako. Malamlam ang kanyang mga mata na niyakap niya ako at inanyayahan sa kanilang bahay sa bundok. Rona? Ikaw ba si Rona? Oo. Ako to, si Palong, ang pinsan mo. Mabuti naman nakalaya ka na. Halika muna sa bahay. Tamang-tama, ubos na rin ng mga nilalako kong mga gulay. Teka. Magkakilala kayo ni Manang Rona? Bagong salta ka pa lang dito ah. Pinsan ko siya. Naalala mo ba si Manong Palong mo? Ako yun. Tumanda lang. Totoo? Pero walang mga guhit sa balat si Manong Palong nung umalis eh. Sa pinuntahan kong lugar may mga mahusay gumuhit. Wala kasing papel kaya sa balat nila ginagawa. Ganun ba? Ikaw ba talaga si Manong Palong? Hindi ako makapaniwala na narito ka na. Hinay-hinay naman sa paglamutak sa mukha ko. Maya-maya magkapalit pa tayo eh. O Ino, saan ka na naman ba nanggaling? Nadaanan ko kanina lang si Lusing. Parang nanggagalaiti na naman yun sa galit eh. Bukang bibig niya ang pangalan mo. Ang sama ng ugali ng babaeng yun. Kesyo makikinig lang naman ako ng radyo eh. Pinalis ako. Takot daw ang anak niya sa akin. Di ko naman sasaktan ah. Doon ka na lang kasi makinig ng radyo sa bahay. Huwag na kasi magpupumilit kung ayaw ka nilang mamalagi sa bakuran nila. Ikaw kasi ang kulit-kulit mo eh. Buong akala ko'y wala na akong madadatnang pamilya. Subalit ang kasiyahan ni Ino nang mapagtanto na ako ang Manong Palong na matagal niyang hinihintay ay hindi ko inaasahan. Nawala ang pangamba na naramdaman ko dahil may taong naghihintay pa pala sa aking pagbabalik. Pumanaw na ang aking mga magulang at wala na roon ang nag-iisa kong kapatid. Sumama kami kay Rona sa bukid. Doon ikinuwento niya ang kahindik-hindik na patayang nangyayari sa baryo. Nakikita ko sila tuwing gabi. Ayaw maniwala ng mga tao sa akin. Sabi nila, may saldik daw ako sa utak. Hindi totoo yun. Sila ang pumatay kay Ma'am Eileen at Sir George. Noong isang araw, nakita kong lalaki. Oo, lalaki. Hinalukay niya yung tiyan ng babae. Tapos, kinuha niya yung laman. Muntik na niya akong mahuli. Pero, tumakbo ako. Mabilis. Sobrang bilis. Kaya hindi niya ako naabutan. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Matalim ang ngipin niya. May kutsilyo siyang panghiwa. Tsaka, nakita ko may baril din siya. Insan, totoo bang sinasabi ni Ino? Oo. Noong una hindi ako naniniwala. Pero nang gabihin kami ni Berto sa pag-uwi galing palayan, hinabol kami ng 2 malahayo pang wangis. Sa takot namin tumakbo kami. 2 silang humahabol sa amin.
Kaya lang bigla silang umatras nang ilabas ni Berto ang karet na dala niya at kiniskis sa itak na dala ko. Akala ko'y tumigil na sila nang makulong ako. Marahil ang mga katulad nila ang pumatay ka na, Sir George. Kaya't kailangan ko silang hanapin. Naniniwala akong hindi ikaw ang pumatay sa mga amo mo. Alam mo ba nung makulong ka, pansamantala lang natigil ang patayan. Matapos ka mahatulan, bumalik na naman ang patayan. Pero hinuhuli nila ang mga binata na pagkamalang mga rebelde. Pero alam kong hindi sila ang mga salarin dahil mga nangunguling lang sila. Lagim sa dilim. Madalas ko silang nakikita sa dilim. Kaya mag-iingat ka. Etong bawang, asin, tsaka may tanso kong patalim oh. Nakikita mo tong likod ko? Kinalmot niya yan. Gusto niya akong kainin. Pero ayaw ko. Kaya sinaksa ko siya ng patalim kong to. Tsaka dinuraan ko siya sa muka. Kaya binitiwan niya ako. Takot siya sa patalim ko. Ha 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 ha. Totoo? Oo naman. Dumito ka na lang muna sa bahay, Palong. Alam ko namang wala kang matitirhan eh. Yung lupa na pinagtitirikan ng bahay niyo noon, binenta ng kapatid mong si Auring. Natakot na dito kaya doon na sila sa Iloilo nakatira. Kasama ang asawa at mga anak niya. Nakakahiya naman sa inyo, Insan. Kung pwede sana gagawa na lang ako ng maliit na kubo. Kahit dyan lang banda sa ilog. Wala namang problema. Hindi ka na iba sa amin. Kami na lang naman ni Berto ang malapit mong kamag-anak eh. Mamaya nandito na sila ni Ramon, panganay naming anak. Mabuti pa kayo nagkapamilya. Samantalang ako'y tumandang binata na. Oh, nandyan na pala sila eh. Tamang-tama, maluluto na tong sinaing at paksiw. Dito ka na lang din kumain, Ino. Mamaya-maya kung san-san ka na naman mapadpad eh. Madalas ba si Ino rito? Paminsan-minsan. Tinutulungan niya si Berto sa palayan kapag sinipag. Basta't libre ang pagkain, ayos na sa kanya. Tinataboy kasi siya ng mga tao eh. Pero mabait naman siya kung maayos ang trato sa kanya. Hindi ko alam kung saan o paano ako magsisimula. Huwag kang mag-alala, Palong. Bukas ang aming tahanan para sa'yo. Tsaka, maaari ka namang magtrabaho sa palayan. Kasama ni na Ramon at Berto. Salamat, Insan. Mula noon kayo lang talaga naging mabuti sa amin. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang naman? Pasensya ka na nga pala, hindi na kita nadalaw sa kulungan ha. Huling dalaw ko nung ibinigay ko sa pulis ang liham para sa'yo. Hindi na ako pumasok dahil buntis ako ng panahong yun. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin Naabala pa kita pero maraming salamat, Insan. Dahil sa'yo nalaman ko ang kalagayan ni na amang at inang. Hindi na kasi naagapan ng sakit nila. Kaya sunod-sunod silang namatay. Maluha-luha na sana ako habang nakikipagkwentuhan sa pinsan kong si Rona. Ngunit bahagya akong napatawa nang mapansin si Ino na seryosong nakatunga nga sa aming dalawa at palipat-lipat ang tingin habang nangungulangot. Psst! Uy! Baka mapanis yan! Ha? Ang alin? Yang kulangot mo! Hindi ka talaga nagbago, Ino. Parehong-pareho ka pa rin nung bata ka. Mahilig makinig sa usapan ng mga tao habang nangungulangot. Pasensya na, Manong. At saan ka pupunta? Maghuhugas ng kamay. Kakain na naghahain na kasi si Manang Rona. Ikaw talaga, Ino. Basta pagkain ang bilis-bilis mo. Ilang sandali iniluwan ng pintuan si Berto at ang panganay niyang anak na si Ramona. Hindi ko sukat akalain na maging siya ay masaya nang ako'y nakalaya na.
Magkasintahan pa lang sila noon ni Rona nang ako'y makulong. O sige, mag-usap na muna kayo riyan. Gigisingin ko lang si Beth. Nakatulog yata ang batang yun eh. Unang hapunan ko kasama ang pamilya ng aking pinsana. Unang araw ng aking paglaya. Ngunit sumagi sa aking isipan ng mga kasamaan ko sa kulungan habang kami naghahapunan. Lalo na si Tatang Selmo. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Sige na, kumain ka lang ng kumain. Marami pang ulam sa kaserola. Huwag ka na mahiya, Palong. Ako, Manang. Gusto ko pang kumain. Hindi ako nahiya kasi gutom ako. O sige na, kumuha ka lang doon. May mga tao pa bang napapadaan dito sa ganitong oras? Minsan, pero kapag sumapit na ang dilim, wala nang lumalabas sa kani-kanilang mga bahay dahil sa takot. Ilang sandali bahagyang napatigil sa pagkain si Berto at tumayo mula sa kanyang inuupo ang silya. Sumilip siya ng bintana at kinuha ang kanyang itak sa dingding. Batid ko may panganib na nagbabadya sa paligid. Kasabay ng mga huni ng mga kuliglig sa katahimikan ng gabi ay ang mga kaluskos na nagbumula sa mga inaapakang mga dahon. Gabi ng lagim. Aswang sa dilim. Nariyan lamang sila sa paligid. Nakakatakot. Nakakasindak ang mabangis nilang mga itsura. Siguro may dumaan lang ng mga magsasaka ngayong gabi. Nagiging alerto kami rito pagsapit ng dilim sa takot na lusubin ng masasamang nilalang. Kahit saan man magpunta, tila walang katahimikan. Katulad na lamang sa kulungan kapag naroon ka, kung saan-saan na napapadpad ang isipan mo. Dito sa labas, hindi pa rin ligtas. Mas nakakatakot pa nga eh. Dahil hindi mo alam kung sino ang kalaban. Manang Rona, sinimot ko ng tutong na kanin. Sayang eh. Ay nako, Ino. Sige na, ilagay mo na lang ang mga pinggan sa lababo. Bukas na lang natin hugasan yan. Manang Rona, parang may nakamasid dito sa bahay. Saan? Ayun oh. Nasa malayo siya. Hindi ko makita ang muka. Pero sigurado akong tao. Nasaan siya? Ayun, tumakbo na siya. Baka gustong humingi ng pagkain. Kaya lang naubos ko na ang kanin eh. Hayaan mo na siya. Kakatok yan kapag gustong humingi. Sige na, maglatag ka na ng banig dun sa sala. Dito na lang si Palong sa papag. Bukas tulungan mo si Manong mo sa paggawa ng kubo, ha, Ino? Oo naman. Kukuha ko ng kawayan bukas. Marami. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Maraming sumasagi sa isipan ko. Katulad na lamang kung paano ko mahanap ang mga salarin na siyang sanhi ng aking pagkakakulong. Iminulat ko ang aking mga mata nang may marinig na mga yabag patungo sa bahay. Palapit ng palapit kasabay ng naririnig kong humahangos. Napasilip ako sa siwang ng dingding at naaninaw kong may tao sa labas ng bahay at matalim itong nakatingin. Sino na naman kaya yon? Malalim na ang gabi, kaya marahil ay gumagala ng sinasabi ni Ino na mga aswang sa dilim. Ang daming mga lamok naman to. Mahuli ko lang kayo. Titirasin ko yung mga bibig nyo. Napansin kong umalis ang taong papalapit na sana sa bahay nang marinig ang malakas na boses ni Ino. Ano kaya ang pakay ng taong yon? Tsaka sa ganitong oras pa siya pupunta? Parang hindi normal na tao yon. Lagim sa dilim. Aswang na lagim. Aswang na lagim. Ang dilim.
Ay, grabe naman tong si Ino. Ang ingay matulog. Nagsasalita habang nakapikit. Hoy Ino, natutulog na ang mga tao. Ang ingay-ingay mo naman dyan. Pinilit ko na lamang na ipikit ang aking mga mata. Ngunit hindi pa rin naalis sa aking isipan ang taong nakita ko sa labas ng bahay ni Nerona hanggang ako'y nakatulog. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ni Ino. Gutom na naman siya at nakikipagtalo kay Ramona. Oh, bakit parang masama ang gising mo, Ino? Ito kasing si Ramon eh. Ayaw kong ipagtimpla ng kape. Uy, bakit parang galit ka pa sa may-ari ng bahay? Dapat nga matuwa ka dahil pinatuloy ka nila. Ang damot-damot. Isang tasa lang naman ang hinihingi ko eh. Parang nakainom ka na nga eh. Oo. Kaso, gusto kong dagdagan ng isa pa. Naku, kaya naman pala ayaw kang bigyan eh. 2 tasa pa ang gusto mong inumin? Bitin eh. Sus, dahan-dahan lang sa kape. Mamaya nervyusin ka na niyan. Sige na nga. Kukuha na lang ako ng kawayan na gagawing kubo. Mamaya na nga lang ulit ako magkakape. Basta Ramon ha. Bigyan mo ako mamaya ha. Isip bata pa rin si Ino. Kahit na 33 na ang kanyang edad. Padabog nang tinungo ang lugar kung saan siya kukuhan ng mga kawayan. Ilang sandali narinig kong sumigaw siya ng malakas na animoy na takot. Oh, ano kaya nangyari sa kanya? Tinubuan nga ng nerbyo sa katakawan sa kape. Puntahan mo nga siya, Palong. Baka kung napano na yun. Wah! May patay! Pinatay! May dugo! Ano ba nakita mo't bakit takot na takot ka riyan? Ang kalabaw kinain ng aswang. Wala nang laman. Grabe, wasakan siya ng kalabaw ah. Hindi normal na hayop ang lumapa sa kalabaw na yan. Diyos ko, ang kalabaw ni Berto. Halos nasimot na ang laman. Aswang! Oo, aswang ang pumatay. Nakita ko. Aswang din ang pumatay sa babae sa bukid. Katulad niyan, kinain ng laman. Ay nako, 3 buwan pa lang ang kalabaw na to eh. Pangalawang anak ng kalabaw na ginagamit ni Berto sa pagsasaka. Ito ang malaking problema namin dito sa baryo, Palong. Malaking perwisyo sa kabuhayan ng mga tao mga pumapatay sa mga hayop. Naaapektuhan na ang mga kabuhayan namin. Pero wala naman kami maituro kung sino o ano may gawa nito. Dahil ayon sa kapulisan, maaaring mga mababangis na hayop daw. Malalaman din natin kung hayop nga ba ang gumawa nito o talagang totoong aswang. Ililibing ko na lang to bago pa umalingasaw ang amoy. Sige, kayo na ang bahala riyan. Malaking problema na naman to. Naghukay kami ng lupa ni Ino upang ilibing ang natirang katawan ng patay na kalabaw. Saglit akong napatigil sa paghuhukay ng lupa nang mapansin kong may taong nagmamasid sa amin. Ang pulis! Siya ang aswang! Magtago tayo! Papatay niya tayo! Ayokong kainin niya! Magtago tayo, bilis! Kumalma ka nga. Walang aswang. Tirik na tirik ang araw oh. Nakita ko siya! Ang aswang na pumatay sa babae! May baril! May pangil! Sinong babae? Sa maisan! Siya ang aswang! Nakita ko! Hindi ako nagsisinungaling! O siya, naniniwala na ako sa'yo. Tigilan mo na yung pagsasabunot sa buhok mo. Pumasok na tayo sa bahay! Aswang siya! Hindi ko maintindihan ang takot ni Ino ng sandaling yun. Mangiyak-iyak pa siya
habang sinasabi na aswang ang lalaking naka-uniforme ng pulis na lumalapit sa amin. Magandang araw sa iyo, Ginoo. Bago ka rito ah. Opo sir, magandang araw po. Ano bang inilibing mo riyan? Tila bala ka sa pag-uukay ah. Ang namatay na kalabaw ng pinsang ko. Ayan oh. Hoy! Pulis! Layuan mo si Manong! Huwag mo siyang hulihin! Hindi siya ang pumatay sa kalabaw, kundi ikaw! Nag-iingay na naman ng sintu-sintong yan ah. Nandito na naman pala siya. Siya bang may kagagawan sa pagkamatay ng kalabaw? Hindi. Siya nga nakakitang namatay ang kalabaw kaninang umaga eh. Maiba ho ako sir. Ano po ang sadya niyo rito? Tumuronda kami ng mga kasamaan ko dahil naging talamak na ang pagkamatay ng mga hayop, maging ng mga tao rito sa bundok. Tsaka may reklamo rin kami natatanggap tungkol sa panggugulo ni Ino sa kanilang mga kabahayan. May sakit lang sa pag-iisip si Ino pero hindi naman niya kayang pumatay. Gusto ko lang malaman kung nasan siya nung nakaraang gabi dahil may napabalitang namatay na babae at siyang itinuturong huling nakaalitan ng ginang. Hoy! Umalis ka rito! Masama kang tao! Ganun na lamang ang pagsigaw ni Ino nang makita ang matandang pulis. Naging pamilyar sa akin ang taong dumating. Napagtanto ko na siya si Milandro, ang pulis na siyang dumiin sa akin sa kaso. Lintik na baliw yan. Hoy! Tigilan mong pambabato ng kamati sa akin! Umalis ka na! Nakita kita! Nakita ko! Sa maisan! Ang babae, pinatay mo! Anong pinagsasabihin mo? Pulis ako! Hindi ako mamamatay tao! Mawalang galang na po sir. Ano po ba ang may paglilingkod namin sa inyo? Manang Rona! Huwag kang lumapit sa kanya! Mamaya lapain ka niya! May pangil siya! Aswang! Siya ang aswang! Wala talagang matinong kumakawala sa bibig mo, kundi ang ituro na ako ang aswang. Gusto ko lang malaman, Manang, kung nasa ng sintu-sintu na yan nung nakaraang gabi. Dahil may inireklamo sa amin na may natagpo ang namatay na babae at siya ang itinuturo na huling nakaalitan. 3 araw nang nakikituloy rito si Ino. Tsaka tumutulong yan kay Berto sa palayan. Kaya malabo po na si Ino may gawa ng pagpatay sa babae kung siya ang pinaghihinalaan mo. Tsaka takot niyang pagalitan eh. Isang sigaw lang sa kanya umiiyak na yan. Naninigurado lang po kami dahil hindi malabong kaya rin niyang pumatay, lalo na't wala siya sa tamang pag-iisip. Naku sir, hindi po magandang basta-basta na lamang po kayong mamimintang ng walang matibay na ebidensya. Magsiyasat po muna kayo na maigi. Baka nagkukunwari lang ang tunay na may sala at ipapaako lamang sa mga inosente. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng matibay na ebidensya na siya makakapagturo sa tunay na pumapatay dito sa baryo. Bantayin niyo yung sintu-sintu niyo kasama. Baka nagwawala yan. Kapag nalaman ko nang gugulo siya sa mga tao, titiyakin ko na matutulog siya sa kulungan. Hoy! Ikaw ang dapat makulong! Ikaw ang pumapatay sa kanila! Isa pang sigaw mo, dadamputin na kita at kakalad ka rin patungong presinto. Pagpasensyahan niyo na po si Ino, sir. Isip bata siya eh. At wala sa tamang pag-iisip. Matalim na tumitig sa akin si Milandro. Animoy kinilates ang buong pagkatao ko. Maya-maya'y umalis siya kasama ang 2 pulis. Siya na pala si Milandro. Kahit matanda na'y matikas pa rin ang kanyang katawan. Hindi ba siya ang dumiin sa'yo sa kaso? Ang angas-angas niya dito sa baryo. Tinatatakutan nga siya ng mga tao eh. Manong Palong, may alam ako. Ano yun, Ino? Huwag mong sabihin sa iba ha. Nakita ko na may kasama siyang kumakain ng tao. Doon sa tuktok ng bundok. Doon nila dinadala pagkain nila. Ang babae sa maisan. Nakita ko kiniladkad nila sa bundok. Bata,
ang lalaki. Nako, Insan. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Ino sa'yo. Minsan dahil sa nalilipasan ng gutom, kung ano-ano na ang kinikwento niya, na hindi naman kapanipaniwala. Tara na, Ino. Kumuha na lang tayo ng mga kawayan para makapag-umpisa na tayo sa paggawa ng kubo. Nailibing ko na ang patay na kalabaw. Tsaka hindi na tayo maaaring bumalik sa kubo na tinutuluyan mo dahil sira na yun. May parte sa isipan kong maaaring nagsisinungaling si Ino. Ngunit matapos namin kumuha ng mga kawayan ay sinabihan niya akong sumama sa maisana kung saan pinatay ng aswang ang babae na nakita niya. Mababanagang takot sa kanyang mukha. May mga natuyong dugo rin sa mga dahon. Napagtanto kong hindi siya nagsisinungaling. Manong, hindi sila pulis. Ang totoong pulis patay na. Nakita ko. Pinatay sila ni Melandro at ng kasama niya. Anong ibig mong sabihin? Sa bundok, nakatira. Mga aswang sila. Sinuot nila yung damit ng mga pulis. Totoo ba yan sinasabi mo? Oo. Nakita ko sila. Pinatay nila ang totoong pulis. Sumagi sa isipan ko na maaaring tama ang sinasabi ni Ino. Sapagkat naging sunod-sunuran ng dalawa sa lahat ng ipinag-uutos ni Melandro. Ang mga taga-baryo walang sapat na kaalaman tungkol sa mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya't kung may napapagawi man roon katulad ng pulis o sundalo ay laking takot nila dahil sa pag-aakalang sila'y may nilalabag na batas at huhulihin sila. Nagtataka ako kaingkong kung bakit imbis na sundalong nasa bundok ay may 3 kapulisan na rumoronda roon at si Melandro lamang ang pumupunta ng bayan. Ngunit ayon sa mga tao ay nagbabantay yun sa baryo dahil sa sunod-sunod na patayan na nagaganap. Sige na, umuwi na tayo para masimulan na natin ang kubo. Gutom na ako. Tiyak na nakapagluto na ng pananghalian si Manang Rona. Nagpaampon ka na talaga kay Rona, ha?